Teller. Tapos ito yung sinasabi ko na stabilizer fin na kailangang i-glue. Wala siyang glue na kasama. So maganda kung hindi na siya i-glue kasi pwede siyang ma-test right away. Stabilizer fin, vertical stabilizer, tama ba? Ayun, mukhang hindi na kailangang i-glue. Mas maganda kung hindi na i-glue kasi hindi mo na kailangang patuyuin, and ibig sabihin matetest mo na siya right away. O nga, walang glue na kasama. So ito yung user manual. For channel talaga. Baka hindi naman for channel to. Ito mukhang Elevon to. Elevon, so combination ng aileron and elevator. So panigurado 2 channel. And then ito, throttle. So possible. Tapos baka may differential thrust siya. Anyway, so ito yung user manual niya. Paddle. So yun, not sure. So siguro matetest natin to. So ito yung remote. Tingnan natin kasi importante yung remote eh. Importante yung functionality ng kasi may may vertical, and then pwede mong i-turn off yung niya. Pwede mong on and off, turn on and off yung stabilization niya. So and may 3D siya, may 3D mode. Kaya importante 'yon kasi baka to prevent crash. So 6G roll, pwede siya na So 6G gitna. Yan, stabilize. Tama, sa gitna. Gitna yung kasi yung 0 all the way down, vertical mode. Then 6G gitna. Ayan yung 6G, yung gitna. 3 position siya eh. Yung 3D is all the way towards you. Kung hindi ako nagkakamali. Anyway, matetest naman natin kasi pagka naka 6G ka, naman yan, mag-self-stabilize, magre-react yung mga yung mga control surfaces. So 3 position siya. 0 vertical mode, 6G gitna o yung stabilize, then all the way to towards you is 3D mode. So I'm just not sure, pero mamaya tulad na sinabi ko, ma-check natin yan. Then trims, throttle, then ito yung elevator or aileron kung meron. Then may eto wala, fake tong kunyari button na to, yung mga dito. So may mga trims, 6G roll. Okay, mamaya tingnan natin, itetest natin ng konti. So yan, user manual. Yan, dyan natin. So maganda, wala nang glue na kailangan, hindi man siya kailangan i-glue. So may on and off siya, switch. Ganda may on and off switch. Ayun lang, di ko nadala yung uy, ay, yun sinasabi ko, screw, laglag. Buti na lang screwdriver pala. Yun, yan sinasabi ko. Buti na lang hindi yung mga malilit na, napakaliit na mga screw. Okay, back. Tingnan natin, bubuksan ko yung battery bay niya para ma-check yung battery, kung ilang capacity. Tapos sayang hindi ko nadala yung voltmeter. Voltmeter ba yun tawag doon? Yung pang test ko ilang pa yung natitira. Charge. Ayun, ilang milliamperes kaya to or ilang cell. Wala siyang wala nakalagay. Yun, meron masyadong black kasi. Kailangan aninagin pa. Ilang cell kaya to? Mukhang 2 cell eh, mukhang 2S eh. Mukhang 2S siya eh. Yun, 7 mukhang 3.7 lang. 450 milliamperes. Ito 3.7, mukhang 3.7 lang. 850 milliamperes, 3.7 volts,
850 milliamperes. Pero mukhang ano eh, mukhang 7.4 eh. Kasi dalawang patong na ano eh, dalawang patong na battery oh. Dalawang patong. So ibig sabihin 3.7, 3.7, 7.4. Pero parang nakalagay dito is kasi mahirap haninagin eh, kasi black yung ano eh, yung balot eh. Yung wrapper niya eh. Yung coat. 3.7 nga, 3.7. Okay, kasong problema ito. Yung connector is 3.7. Wala akong ibang battery na 3.7 na may ganitong ano connector. Yung mga connector ko is yung standard, yung common, yung white. Anyway, let's see. Tingnan natin. Meron akong dalang battery dito. Ito. Panigurado na eh. Pero problema yung ano, ito, kung may kahit konting charge, kahit 50% lang sana. Yung bang parang storage charge. Sige, kwento-kwentuhan muna tayo. So, i-check ko siya. Lalagyan ko ng battery to para tingnan natin, ibabind ko lang, then try on yung ano, yung vertical ano niya, hindi ko siya paliliparin. Tatry ko lang na i-bind, then yung ano niya, yung vertical flight mode lang muna, kasi walang charge to eh. Baka storage charge lang to, or meaning mga 50 plus charge lang siya. So not recommended.